Ready na po ba ang Pilipino sa malalaking disaster, especially itong the big one na sinasabi? Magandang araw po mga ka-lifesaver. Ang episode po natin ngayon ay karugtong ito nung mga nakaraan nating episode kung saan inaalam po natin kung paano pa po tayo makapaghahanda sa malakas na lindol. Siyempre, lalo na po dito sa Metro Manila. Ngayon, nagsadya naman po tayo mismo sa pinakasentro ng koordinasyon ng mga ahensyang tumututok sa pagtugon sa mga emergency and disasters. Ito po ay ang Office of the Civil Defense o mas kilala po sa OCD at ang National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC. At ang ating po makakapanayam ngayon ay ang ating ka-lifesaver din, si OCD Administrator and NDRRMC Executive Director, Undersecretary Ariel Nepomuceno. Magandang araw po, Sec. Yusek. Magandang araw din. Magandang araw. Huwag na natin patagalin. Ready na po ba ang Pilipino sa malalaking disaster, especially itong the big one na sinasabi? Maghahabol pa tayo talaga. Kasi dalawa yung aspeto. Actually, tatlo yung dapat na level ng paghahanda. So, tayo rin makakapagsabi kung sa bawat level ba na yan, ay ready tayo. Wala kasing isang sagot sa tatlong level na yan. Ano? Yung lagi nating nakikita, yun yung pangalawang level lang yan eh. Yung duck cover and hold, yung NSED, National Simultaneous Earthquake Drill. Ano? Kung saan sinasanay natin yung mga kababayan natin, anong gagawin nila sa mga unang segundo ng malalakas na lindol. Yung first few seconds ang critical eh. So, gumagawa tayong pilit na magkaroon tayong lahat ng muscle memory na tinatawag. Ibig sabihin, hindi ka na mag-iisip, alam mo nang gagawin mo, konting alog pa lang, di mo na isipin kung malakas ba ito o mahina. Duck cover and hold ka, at sa unang pagkakataon na tumigil yung mismong lindol, pupunta ka sa open spaces na naligtas ka, walang babagsak sa yung mga puno o claddings ng buildings or yung mga salamin, hindi ka mababagsakan. Yun ang nakikita nating lahat. Pero yan, reaksyon dun sa lindol. Importante yung duck cover and hold at yung pagtakbo sa open spaces upang makaligtas ka habang lumilindol. Problema, kung ikaw ay nasa loob ng isang gusali o bahay na mahina at hindi kaya yung malakas na lindol, doon ka malilibing, doon ka matatabunan. So, baliwala lahat nung pinaghirapan natin. So, i-atras mo ngayon yung unang level ng paghahanda na para sa amin, yan yung mas importante. Yung prevention. Sa prevention, nandyan yung ilang bagay. Nangunguna dyan yung engineering solutions. Ibig sabihin, yung mga bahay ba natin, gusali, at lahat ng klaseng struktura, kasama na yung mga tulay, yan ba ay kaya ang lindol na minimum 8.5 magnitude earthquake? Yung bang pagkakadesign yan, pagkaka-implement ng inyong struktura, kaya ba niya yung lindol? May mga kaibigan ako, hanggang 10 magnitude pinaghahandaan nila yan. Maganda nga yung bahay natin, yung struktura, yan ba ay nasa tamang lugar? Yes. Baka yan ay nasa no-build zone, nasa landslide-prone area. Kahit ang ganda ng yung bahay, napakatibay, kung landslide-prone area, lumindol, guguho ka. Or nasa liquefaction area ka, di ba, maaalog din yung bahay mo. So, yung prevention ng unang-una talagang mas importante na makakapagligtas sa ating mga kababayan. Yung ba mga construction at occupancy permits na ibinigay ng ating mga kasamaan sa pamahalaan, yan ba isang ngayon? Wala ba shortcut dyan? So yung level 1 talaga ng paghahanda, preventive engineering solutions, strict implementation and safety provisions of the building code, tamang lugar, at wala sa liquefaction, mga ganun, wala sa landslide prone area. Then yung pangalawang level, yung pinaliliwanag ko, duck cover and hold. During na po yan. During na yan. Reaction na lang yan. Yes. Yung pamahalaan, mag-uusap-usap, magre-rescue, yung mga nasaktan, tutulungan, reaction na lang yun. Mas maganda yung una. Yung pangatlo, yan yung international support. Kahit mayamang bansa ka, kailangan mo pa rin ng international partnerships na meron din naman tayo doon. So yung una, engineering solutions. Pangalawa, yung duck cover and hold. Pangatlo, yung reaction naman ng pamahalaan kasama ang international community. So, handa ba tayo? Doon sa una, maghahabol tayo talaga. In level 1. Level 1, engineering solutions. Tingin ko hindi tayo handa ron. Paniniwala ko hindi. Dahil marami ng pag-aaral nagsasabi, marami magko-collapse na struktura. Meron pag-aaral around 500,000 structures, mga kabahayan. Talaga magigiba.
Meron mga pag-aaral na mahigit 100 tulay, babagsak. So, paano natin masasabing ready tayo sa level 1 of preparation? Parang hindi bumababa yung nasa statistics. Hindi, parang dumadami pa. Kasi 2004 pa ginawa yung pag-aaral na yan. Ngayon, mas marami na tayong populasyon, mas marami na mga struktura na hindi natin alam kung sumunod. Pagdating sa pangalawang level ng paghahanda, yung duct cover and hold, maganda-ganda na yan. Palagay ko, maghahabol pa rin tayo, pero maganda-ganda na yan. Parang pasado na tayo dyan. Pagdating naman sa reaksyon ng pamahalaan, maganda na rin yun. Marami tayong tauhan at international community, automatic naman yan eh. Kaya lang, maninigurado tayo ron. Magpapatawag nga kami ng pagpupulong muli para mag-ulat ng eksaktuhan ang mga taga-rescue, both from the private sector, unahin lang namin nasa government sector. Ibig sabihin, magre-report lahat from the uniform services, simulan sa AFP, ang Army, Navy, Air Force, kasama ng PNP, Coast Guard, Bureau of Fire. Gusto naming malaman ilan ba talaga yung warm bodies, mga tao natin, at sa mga tao natin lahat, sa kabuuan ng yan, ilan dyan yung talaga sanay. Yung meron training sa collapse structure rescue. May iba-iba pang level yan. Merong above ground, merong sa ilalim na ng building, merong high angle, di ba? At tingnan din natin mga equipments. Sapat ba sa dami? Meron tayong mga equipment sa tama, pero kulang. So, kailangan natin mag-inventaryo na regular. Yusek, yung sa mga volunteer side po, sa kumaga private sector, paano po ba ang pwede naming maitulong din? Dahil kami po, nasa private kami. Ang advocacy rin namin is makatulong din sa mga ganyang scenario. Paano po kami magiging engaged sa plano rin ng government para dito sa The Big One? Napakalaki. Napakalaki. Buong mundo, ang trend ngayon o norm, magtutulungan talaga dapat ang gobyerno, yung pamahalaan, yung tinatawag na private sector, at yung civic society, no? Yung civil group. Isama nyo na yung international community. Bonus yun eh. Okay. Yung private sector, yung mga kababayan natin gusto talaga makatulong, lalong-lalo na yung may mga kakayanan, yung may capabilities. Ang Office of Civil Defense, nagtayo kami, pinalakas namin yung isang division namin na siyang magiging kapartner ng mga gustong makatulong sa atin pag kinakailangan na. So, iba't ibang grupo yan, ranging from, for example, academic communities, parang kanilang mga natutunan, mga expertise nila, maibahagi nila sa atin. Pangalawa, halimbawa, yung radio groups, yan, bubuin pa lang yan. Dahil pag nagkaroon talaga ng malaking lindol, inaasahan natin na baka mawala yung mga traditional phones natin, mobile phones, landlines, even the satellite-based communications. Baka kailangan natin malamang yung UHF, VHF natin. So kasama yan, trackers, logistics, Association of Civil Engineers and Structural Engineers, doctors sa Philippine Medical Association, at iba-iba pang grupo. Kailangan yan, buuin natin. At regular yan nagmi-meeting, meron sila regular na pagsasanay at regular na pagbibigay ng ulat. Nasa na sila, anong kakayanan nila. Importante yung private sector sa buong mundo yan, hindi lang sa Pilipinas. Opo. Dito po sa NCED natin, nationwide naman siya. Pero siyempre, ang nakikita ko po dahil nag-observe din kami, nagpa-participate po ang UNTV. Minsan ginagawa po natin, nililipat siya ng yung nagiging incident command center or yung pinaka-sentro, ililipat sa Cebu, ililipat sa ganito. Yung mga ganong action po, bakit natin siya ginagawa, Yusek? Na iniiba-iba rin natin ang lugar. Tama. Dalawang bagay. Kailangan kasi lahat ng posibleng senaryos ma-practice natin. Yes po. Umaga, hapon, ngayon pangarap natin, gagawin natin, gabi naman yung senaryo. Yes. So yung iba't ibang senaryos, kailangan practicein natin yun. Ano? Pagdating talaga ng mga kalamidad, bagyo man yan, lalo na't lindol, ang frontline natin talaga, local government units talaga. Gusto natin makita yung level ng kahandaan nila. Huwag lang yung national government. Kaya iniikot natin yun para yung kamalayan, yung pagbibigay ng halaga dito sa mga earthquake drills, talagang masigurado nating nagpa-participate hanggang level ng local government, hanggang barangay. Kung dumating po, Yusek, yung the big one dito sa Metro Manila, worst case scenario ang naiisip natin na yung napakaraming pwede maapektuhan sa Metro Manila, 4 to 6 million individuals will be displaced. Posible na hanggang kalahating milyong 500,000
ng mga struktura, bahay, mga gano'n, ano, babagsak. Yeah. Kung dumating po, Yusek, yung the big one dito sa Metro Manila, na paralyze, kasi yun ang prediction mapaparalyze, mapuputol ang mga tulay. Ano po ang pinaka worst case scenario ang naiisip natin na mangyayari pag nangyari yung mismo talagang na ipinipredict po ng pag-aaral? Yan, linawin nga natin yan para malaman ng kababayan natin ba tayo dapat, hindi naman magpanik, dapat tayo lalong maghanda. May pag-aaral na ginawa way back 2004. Ginawa yan ng Credible, JICA, PBOLCS natin at ng MMDA. Sinasabi dyan sa pag-aaral na yan, sa 7.2 magnitude earthquake na gumalaw yung West Valley Fault System, kagad mamamatay between 30,000 up to 52,000 residents. Napakadami noon. Kasi kahit nung COVID ang namamatay, hindi natin minamalita, no? 100, 150, 200 a day. Yung may mamamatay kagad na 30 to 52,000, malaking dagok yan. At meron ding maaaring masaktan ng malubha, 160,000 plus. Kahit again ng COVID, na-overwhelm yung ating health services Yes. So titingnan natin ba ngayon, yung mismo mga hospital ba natin, kakayanin yan? Baka sila mismo may mga nag-uo. Halimbawa, baka mismo yung structure naguhurin. At yung mga doktor, Yung doktor. hindi ba sila biktima din mismo? At yung tinatawag na surge capacity. Maring maganda yung mga ospital, hindi nga nagiba. Pero kaya niya bang tumanggap ng karagdagang mga pasyente na maaring mamatay kagad? Yes. Then maraming mga tulay na babagsak, sabi sa pag-aaral na yan, sunod-sunod, sabay-sabay na mga sunog. Tapos collapse. At bukod dyan, yung mismong tinatawag na mass hysteria, yung social unrest. Yes. Kasi nakita natin yan sa mga marami natin dinanas. Halimbawa, dun sa Tacloban, yung kaguluhan doon, di natin akalain ng mga Pilipino, hindi yan mag-aagawan ng tubig, pagkain. Nangyari po yan. Yes. So, yung napakaraming pwede maapektuhan sa Metro Manila, 4 to 6 million individuals will be displaced. Saan mo ilulugar yan? Saan evacuation centers yan? So magulong-magulo yung ganung senaryo, no? At linawin natin, ang dapat mag-isip ng paghahanda, hindi lang nasa Metro Manila. Yung West Valley Fault, pag gumalaw yan, kasama niyan ang malaking bahagi ng Pampanga, Tarlac, Region 3, NCR, hanggang Region 4. Ibig sabihin, Laguna, Batangas. Hindi yan nalilimitahan sa Metro Manila lang. At kung pwede kong banggitin, again, hindi tayo parang nananakot, na parang tayong bearer of bad news, Kaya lang ito naman kasi science, Yes. Ang the big one, pinag-uusapan dyan, West Valley Fault System. Gagalaw, may 7.2 magnitude earthquake. Okay. Kaya lang, ang West Valley Fault System ay isa lamang sa more than 170 plus fault systems sa Pilipinas. Na known fault systems. Ang ayon nga sa PBOLCS, maaaring talagang dami ng fault system sa Pilipinas. 200 mahigit. So, yung West Valley Fault, isa lang yun. Anong ibig sabihin yan? Kailangan buong Pilipinas naghahanda. Dahil bukod sa fault systems, ang mas matitindi pa yung tinatawag nating trenches. Pag tinignan ng mga kababayan natin yung mapa ng Pilipinas, sa kaliwang bahagi, meron niyang guhit na malalim. Yan yung Manila Trench. Kung ang West Valley Fault ay magdudulot ng 7.2 magnitude, ang Manila Trench, 8.3 magnitude. At may posibilidad pa ng tsunami. So yung ganong senaryo, may 6 trenches ka, meron kang halos 170 plus known trenches, ilagay mo na maging 200 pa daw yan. Lahat tayo maghahanda. So yung paghahanda, hindi lang dapat sa West Valley Fault System, hindi lang sa the big one. Pag inisip nga natin, parang the big ones yan Dahil napakaraming trenches, napakaraming fault systems. Of course, idasal natin lahat pag mangyari yan. Kaya lang, science kasi ito, kung pwede kong banggitin din, bakit ba pinag-uusapan yung big one bukod sa nangyari sa Myanmar? Ang paliwanag kasi ng PBOLCS, every 400 to 600 years, gumagalaw yan, yung West Valley Fault. Ang huling paggalaw niyan, way back 1658. So, magdagdag ka ng 400 years, parang 2058. Siyempre, hindi naman eksaktong date yan. Tansyahan yan So, parang malapit-lapit na yung 2058 na mahinog. So, sana hindi mangyari. Kaya naman tayo lalong naghahanda kasi dumidikit na sa 2058 yung petsa natin at kung totoo yung cycle, malapit-lapit yon na ayaw natin mangyari pero dapat paghandaan natin.
Doon po sa estimate na mamamatay, masusugatan, kung lalabas, ganun karami, ganun karaming rescuer po ang kailangan natin. Oo nga, tama. Kasi, pangit pag-usapan, ano? Siyempre, pag namatay, kumbaga, wala ka nang magawa dyan, ano? Ang titignan natin dyan yung mga natabunan. Ayon sa pag-aaral na yan, posible na hanggang kalahating milyong 500,000 ng mga struktura, bahay, mga gano'n, ano? Babagsak. So, pagpalagay mo ng 500,000 houses yan, 2 na lang tao sa isang bahay. 1 milyon na yun eh. So, i-divide mo ng rescue teams. Di ba? Napakarami. Di ba? So, hindi tayo dapat malula. Dapat lalo tayong maghabol. Kaya nga kailangan natin malaman, eksaktuhan, ilan yung... Kasi ganito, pagdating sa mga baha, sa bagyo, meron tayong 18,000 plus warm bodies from the uniformed services, ano? And that composed of around 112 teams. Pero iba yun, baha yun eh. So dito kailangan malaman natin talaga. Eksaktuhan tayo. At saan sila pupunta. At sa plano naman, ang maganda namang balita, hindi naman tayo zero. No? May mga plano nakalatag yan. Yung offline yakal ng Armed Forces of the Philippines, yung iba't ibang mga plano ng implementation plans ng iba't ibang grupo, pinagsama-sama natin. Meron naman tayo, offline yakal, so lahat yan pinagsama-sama. Kailangan nga lang, ma-practice talaga. Malaman ng bawat isa, saan ka pupunta, sinong tutulong sa iyo, at sa plano na yan, naka-assign, halimbawa, kung ang Metro Manila ay hindi makagalaw ang mga pinuno natin dito, kasama kami halimbawa, sino-sino mga probinsya ang dapat pumunta sa ang eksakto. Halimbawa, yung Region 2, pupunta yan sa Eastern Metro Manila, may mga naka-assign na yan. Pero kailangan ma-practice natin yan. Yusek, alam ko po medyo tayo doon sa mga structure na nasa fault line eh. Kasi bago pa nagkaroon ng mga ganyan, may mga nakatayo na. So maaaring ang recommendation natin, wag nang badagdagan pa. Pero ano po yung advice natin sa mga kababayan natin na wala, nandun na sila eh. Ano na lang ang pwede nilang magawa para makaiwas din? Una-una, makikipag-ugnayan ulit kami, no? Dahil sa ating every quarter na meron tayong earthquake drill. Makikipag-ugnayan ulit kami sa mga local government units upang yung mga nasa fault system niyan o fault line, malaman nilang nandun sila. Kailangan paulit-ulit yan eh. Kailangan may reminders. Yung mga makakaalis, mas maganda yun. Subalit marami ring hindi talaga nila kaya dahil pera yan, ano, na hindi makakaalis doon. At least alam nila anong dapat nilang gawin. Yung mga may kakayanan naman na yung mga bahay nila, mapatibay nila, pero pera yan, pondo yan, kailangan gawin nila. Subalit, yung mga nakatungtong mismo sa fault system, sinukat naman yan ng P-bolts. Yung 5 meters papuntang kaliwa, 5 meters papuntang kanan, dapat wala sila doon. Yan palagay ko, walang klaseng pagpapatibay na magiging ligtas yan eh. Sana talagang magawa ng paraan ng ating mga kasamahan sa local government units na mapalipat yan. May mga lugar naman na ilipat eh. Halimbawa, nabisita namin sa Pasig. Nailipat nila yung isang helera dyan na nasa townhouses eh. Nawala sila ron. So, nagagawa ng paraan, hindi madali. Subalit, pagdating talaga dun sa nakatungtong, dapat umalis yun. Pero again, linawin natin, hindi yung nasa fault system lang delikado. Napakalaking bahagi ng Luzon ang gagalaw. Hindi lang yung nasa mismong fault system. Yusek, kumustahin lang po namin yung ito lang nakaraan na National Earthquake Summit. Yung summit, pinapagawa natin yan once a year, every first quarter, kasabay nung NCED. Natutuwa tayo dahil ang daming galing ng private sector sumama. So nagkaroon tayo ng mas magandang diskusyon at yung awareness, yung pagkakaalam ng ating mga kababayan, lalo na sa private sector, nakita na nila yung anong dapat gawin natin pare-pareho. Ang pinakamahalaga dyan, yung pagtanggap natin na kailangan pa natin maghabol talaga. Mahirap yung parelax-relax tayo. Akala natin ready tayo eh. Sinasabi ko nga paulit-ulit, mas masama o mas malala yung akala mo ready ka o handa ka. Mas malala yun kaysa sa hindi ka ready.
Pag hindi ka pa naman ready, hindi ka handa, at tinanggap mo yon, masisimulan natin yung tama. May frustrations po ba kayo? Kasi kayo po ang kumbaga kayo ang pinaka-mother nung lahat ng gagalaw na unit, lahat na gagalaw na agency pagdating ng malalaking disaster. Hindi lang sa Lindol, sa lahat ng big disasters natin, kayo ang pinaka-nanay namin sa anong gagawin namin, pa kami pupunta. May frustrations po ba kayo na maipatupad yung mga bagay na dapat? Siyempre maraming malilit na bagay, pero tsatsagain natin yan. Pero ang isang pinakamalaking, para sa akin, hindi naman, siguro frustration, wala ibang salita ako, pagsubok, ganito talaga. Yung mismong pagpapahalaga sa paghahanda, lalo na tungkol sa lindol, napakalayo natin. Bakit ka mo? Nagkaroon ng survey last year, ginawa yan ng isang malaking surveying company. Tinanong dyan sa ating mga kababayan, ano ba yung 10 pinakamahalaga sa kanila na kanilang iniintindi? Naintindihan naman natin, naunawaan natin yan. Sa unang 3, of course, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, inflation, naintindihan natin yan. Karamihan ng kababayan natin may hirap or nahihirapan. Pangalawa, hanap buhay. Pangatlo, trabaho. Sa bandang gitna, krimen, peace and order, kasama ng West Philippine Sea. Bandang dulo lang, 9 and 10, ang epekto, ang kanilang pag-iisip o yung kanilang pagpapahalaga sa epekto ng climate change at sa kalamidad. So, ibig sabihin yan, sa trabaho namin, nakikipag-agawan kami sa atensyon ng ating mga kababayan na sila mismo ang delikado. Yun ang pinakamalaking pagsubok. Tawagin na natin frustration kasi ginagawa na po nating lahat para sa ating mga kababayan. Subalit hindi naman ito ganun ka-importante doon sa maaaring maging biktima. So, ang hirap nung pakikipag-agawan na atensyon. Kaya nga, sa larangan na yan, napakalaking tulong talaga yung kasamaan sa media, pagtulong-tulungan to, at yung mga nasa academic community. At least masimulan doon sa mga captured audience sila, mga estudyante, lalong-lalo na nasa elementary, kung paano natin mabibigyan ng tamang importansya o pagpapahalaga, yung paghahanda dito sa mga kalamidad na taon-taon naman nangyayari sa atin. Bagyo, at bakit tayo napakaraming bulkan. Baka hindi alam natin, kababayan, papaalala natin, ang bulkan sa atin, 300. Lahat yan nagdudulot ng maliliit at malaking lindol. At meron nga, nabanggit ko na, around 200 fault systems, 174 kilala, at 6 trenches. Then taunang bagyo, between 18 to 22, average of 20 na bagyo. Subalit, kahit na ganun pa man, hindi ito nasa unahan ng listahan. Ano ibig sabihin pag wala sa unahan ng listahan? Sinasa isang tabi na lang yun. Parang, di ba, okay lang hindi kami ready. Gutom. So, yun yung talagang pinakamalaking sa atin. Gustong-gusto namin talagang makatulong paano maligtas lahat. Subalit, nakikipag-agawan tayo sa atensyon sa pagpapahalaga ng ating mga kababayan na para sa atin naman lahat yan. Katulong niyo po kami doon. Ang UNTV po katulong po ng government regarding doon sa maimulat natin yung mga kababayan natin sa paghahanda. Sige po, Yusek, bilang panghuli po, baka meron po kayo mensahe sa ating mga kababayan. Salamat. Yung paghahanda upang maligtas tayong lahat, huwag nating iasa lang talaga sa pamahalaan yan. Local government units, national government. Although sinisigurado ko, hindi lang Office of Civil Defense, kasama ang Department of National Defense. Sa utos yan, of course, ni Secretary Gilbert Chotoro at ni Pangulong Bongbong Marcos, ihanda yung bansa. Ginagawa natin lahat ng kaya natin gawin kahit na hindi tayo napakayamang bansa, marami tayong limitasyon. Ginagawa natin lahat yan, sinisigurado ko. Subalit, kailangan din mismo ng partisipasyon ng ating mga kababayan mismo. Yung mga drills, pagsasanay na pinapanawagan natin, yun na lang ang kanilang partisipasyon. Gawin na nila. Duck cover and hold, punta sa open spaces, paghahanda ng go bags, paghahanda ng first aid kits, silbato, yung whistle, yung mga pamilya, mag-usap-usap, organize nila yung sarili nila. Kung mangyari ang lindol na ang tatay nasa opisina, ang nanay wala sa bahay, kuya ate nasa eskwelahan, anong gagawin natin? Paano tayo magkikita-kita? So, dapat yan, paghandaan ng lahat. Huwag sa gobyerno lang. Ang pamahalaan, darating tayo dyan, ang national government, baka the next day pa kami makarating. Yung local government units, nandyan, kaya lang, baka sila mismo apektado. So, ang asahan talaga natin mga kababayan,
sarili nila kagad sa simula. Alamin nila anong dapat nilang gawin, pumunta sila sa internet, pumunta sila sa Hazard Hunter Philippines, puntahan nila website ng Office of Civil Defense. Alamin nila, lalong-lalo na yung mga pinuno ng pamilya, tatay ba yan, o nanay ba yan, o kuya ate yan, alamin nila anong mga dapat nilang paghahanda. Maraming salamat po, Yusek Nepomuceno ng OCD. At lahat po nung narinig natin, mga kababayan, ay para sa atin yun eh. Gaya ng sinabi ni Yusek, hindi lang ito trabaho ng nasa gobyerno, kundi dapat may mutual actions din. Pag ang government ay tuturuan tayo, i-guide tayo. Pero tayo bilang mga kababayan natin, tayo bilang mga Pilipino, ang talagang dapat na mas maghanda dahil tayo ang unang maapektuhan pagdating ng isang kalamidad. Maraming salamat po. Nakasama po natin ang isa sa mga lifesaver, si OCD Administrator at NDRRMC Executive Director, Undersecretary Ariel Nepomuceno, dito po sa programang Lifesaver.